So may 2023 tayo na Toyota Innova for single spal brushless fan. Okay, ito na. Tanggalan ni Brian yung grill. So, ewan ko. Babaklasin. Susukatan na natin na airflow. Okay, so ngayon susukatan natin ng airflow yung stock clutch fan ng Innova. Dati hindi namin to kayang sukatan. Pero ngayon, bumili kami nung Fluke na 923. Yung thermal para kahit saan, kanong masikip, pasok. Ang problema ng Fluke kaya hindi namin siya ginagamit is wala siyang hold peak. So hindi natin makikita yung highest na airflow. Ang ginagawa niya is ina-average niya into 4 quadrants. So kailangan mo siya pindutin para mag-average siya, automatic siya mag-average. And then kailangan natin iset lang yung flow. Tapos kung ilang inches, nasukat na natin yun, 18. Talagay lang natin dito 18. And then enter. And then yan So tapos ilalagay lang to, adjust. Ito yung thermal. Ito yung mga same nung nasa map sensor. Yan. Vitamin dot. Pwede na rin natin makuha yung ambient temp. Makita mo may temperature, ayan 35 Celsius. So may temperature na dito, kaya na natin. Ayan. Pag nandito siya, 37 siya. So makikita natin kung ano yung airflow and then yung temp. Ayan. 18-inch stock clutch fan before installation ng spal. And then, game. Ano, di ba? Quadrants? Ingat ka, bre, Medyo dikit mo, So, ayan, makikita mo. 1. Uy, gago, ingat. Wala. Ayan, 1.8. Sample. Una, wala. Sample, 44. Okay. Sige, 1, 2. Ilang quadrant na yan? Naka 2 sample na ako. Sige, yung third naman. Shit, nagiging technical na yung airflow namin. 3. 3. Okay. 4. Sige. Okay na. Wala. Ano nangyari? Wala. Sumara. Sumara. Oh! Rookie! Gago, may lock yan. Nasaan? Yan, wala? Okay. Ito na yung fourth quadrant, fourth sample. Nagsara ulit, Bray. Tape kasi Okay, ito na. May tape na. So, ito yung pang fourth quadrant. Ipindutin natin yung save kung ilan yung pinakamataas. Wait, bago. Yan na yun. Mababa Dapat nasa 1 plus 400 lang siya. Yun, 1, 2, 1, 7. Okay, okay na, Bray. Okay, so ngayon, pag i-average na siya, ito, calculate average. 1,530. May namak na, Sukat. Check niya ako sa magbabracket. Ay, naka-bracket na? Oo. Ayos pala yan Ayos pala yan. Okay. Okay, naka-mount na. Ito yung bracket. Dalawa. Yung sa baba, hindi na kami galagay. Doon sa isa. Pero ito, meron yung isa. So, after nyan, tatanggalin nyo na yan. Tapos condenser shroud na. Kasi, magbo-blow out lang yung air dyan. Walang kwenta yung lalagay natin na spal. Kahit na sobrang lakas siya. Kailangan mo siyang i-ducting. Okay. So, ito na. Naka-mount na siya. Then, kinat namin yung center support. Nakita mo yung cut. Mukhang OEM. And then, pipinturahan pa namin yan. Kasi syempre, hindi naman pwedeng naka-expose na ganyan para hindi kalawangin. So, after nyan, may kita mo, akala mo, it came with the factory na may spal brushless fan. Okay, so habang gumagawa si Brian ng condenser shroud, maglilinis tayo ng condenser. Kahit bago pa, 7,000 pala tinakbo ng kotse. Sayang naman Okay, and then spray lang nung tubig after nung degreaser. Ganun lang yung ginagawa namin. Okay, nalinisan na. So, susukatin na ni Brian yung
Hindi naman. Ay, hindi pa daw pala. Sulit daw yung bili niya dito sa ano. Sa, ano tawag dito? Jigsaw? Milwaukee? Dalawa naman, hindi pantay. Grabe, parang sinukat. Parang CNC cut. Ayan, so ito yung condenser shroud. Yan yung gagawin namin siya. Para hindi mag-blow out yung hangin. How not to jigsaw? Ha? How not to jigsaw? Okay, so ito yung wiring ng 2024 Toyota Innova. Nag-avail siya ng fan controller. So ito yung fan controller. And then yung controller may socket. So anytime pwede siya ma-service. And then ito yung Yazaki socket. Tapos ito yung compressor na signal, for signal. Ito yan. Kalagay. Yan, compressor. May label yan. Positive, negative, ground. Tapos lahat naka-sleeves. So, design siya para pwede mong malipat sa ibang kotse pagka kailangan mo nang ibenta yung old car. Okay. So, ito na yung condenser shroud. Ayan, kailangan yan. Hindi pwedeng wala. So, kaso, dagdag cost siya. Kaso, kaysa gumastos ka naman ng mahal, tapos wala yun, sayang. Okay, so ito na yung powder-coated na condenser shroud. Tapos yung center support. Joke lang sa powder-coated ha, baka po tayo na i-bash nyo eh. Boss niyan. Diba? Sir, ano sinabi ko kanina? Hindi ka nakikinig sa master eh. Sarado mo. Yung mga master, hindi na yan nagsasara. Pang-apprentice yan. Ano ako si Davilo? Okay. So, ito na yung sa Innova. Naka-powder coat na center support. Tapos, nandun din yung condenser shroud. And sa likod. Mounted na siya, pati yung busina. Pwede na ako magrekta para mag-test ng airflow and aircon temp. 12-inch style brushless fan. Airflow volume reading. Game. Okay na. 2,156. Aircon temp niya after. Puro nag-automatic. Okay, ito yung kuryente. 13.7 pag wala yung fan. So, naka-off yung fan. Pag nag-on, ayan, mag-on. Namatay agad. Lamig na ng condenser eh. Antayin natin ulit mag-on. And then pag on from 13.7 13.5. Okay, na-install na. So ngayon isasara na.
Siyempre, ganun talaga. And ito yung Toyota Innova in a nutshell. Naglagay ng spal na isa. Naglagay ng condenser shroud. Ito yung ground. Tapos nandito yung Yazaki socket. Nandyan somewhere. Ayun, nakatago. And then, ito yung fan controller. Pati yung fuse box namin. Ito yung negative. Ito yung positive. So, yan yung ginawa namin sa Innova. Yun lang yun.